iniisip na agad namin ni Moshi na, paano pag niya tayong Sikita? Basta iparamdam niyo sa kanila na mahal niyo sila. Kasi nga, parang hindi natin deserve ang dog. Diba? Unconditional love. Yo. Petmara Podcast. Welcome to the third episode of Petmara Podcast. I am Gazelle. And I am Dave. And we will talk about pet tips Pet discussion. and pets' overall health in partnership with our major sponsor, Petmara. Joining us today is the famous content creator with millions of followers on TikTok who has also been featured on GMA teleserye and game show. In celebration of Pride Month, kilalanin natin ang couple na hindi lang relationship goals, kung hindi pet parents goals din. Sila ang duo na palagi may pampagood vibes online. Now please all welcome our Team Kamoshi, Aisa Rago, and Rishi Hinaldo. So, kilala mo kayo? Ang saya dito. Thank you, Sir Dave and Miss Gazelle. Ayan. Thank you for having us. Wow! Having us? Parang binaon talaga. Anong pinag-aralan ko yun? Sige po. Hello mga kamashi. Hello! Sen, kwento naman po kayo ng about sa pets niyo. Mga konting glimpse, ganun. Paano ba? Yung sa, kwento natin. Ilan po ba ang pets nyo? 4. We have 4. 4 dogs. Shih Tzu, sila lahat. Makukulit. 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 Lahat na nata ng personality ng Baka po nagmana sa inyo. Oo nga baka. Baka gusto yata nila mag-artista. Sila na lang mag-artista. Makakaloka. Tapos, actually, hindi po ba sila yung pets ninyo? Yung, namin, firstborn. Firstborn! Parang kala mo galing sa sinapupunan talaga. Galing yan. Oo, galing nga pala. Oo, magagalit yung mami niya. Yung aming, yung first fur baby namin, which is si Chelsea. Oo. Kailan ba natin siya nakuha? 2015. So, 10 years old na siya. Yung senior dog siya. Dogs? Senior dog na siya. Isa lang pala yun. Oo. Tsaka meron na siyang problema sa eyes. Meron na siyang katarata. Tapos yung isang, left eye niya yata. Tama, left eye niya, medyo na siya. Medyo parang nakaano na siya ng konti. Hindi, para siyang medyo nag-emboss ng konti. Yun. Kaya inaalagaan namin siya sa pangpatak ng Parang eye drop. Maaga pa lang, baka maiyak na ako. Simula pa lang to, So here, meron po kami set of questions para mas makilala namin kayo. Parang mag-Miss Universe yata. Nakakatakot yung ganang Yeah, set of questions bilang isang fur parent. Yes. And isang content creator. And of course, sineselebrate natin yung LGBT month. So excited na ba kayo? Yes. Super OA. So excited. Super OA mo. Super OA ko talaga. Sa energy Oo nga Parang kumpleto ang tulog. Oo, tsaka nakapag-coffee kasi tayo. Ay, diba? tapos parang ang aga tulog. Parang mga 8 pa lang nakahiga. Oo, ganun. Di, actually, 6. Ay, haba nung lampas na ng 8 hours yung tulog. Ako nga, 8 p.m. nakaganito na ako. Ay, wow. Hindi ka na excited. Ay, syempre di ako mapatalo. 4 p.m. ako. Tama, sir. Oo. Hindi patalo siya. Sige, hindi ba ito mga ating passion? First, what's the backstory behind your first ever fur baby? Ayan, si Chelsea. Ikaw naman. Yung Chelsea. aming first baby. First baby talaga. So, si Chelsea kasi, inadopt namin siya galing sa isang friend namin. So, yung friend namin na yun, may mga Shih Tzu rin siya, may Aspin din siya. So, nung one time nagpunta kami sa kanila, nakita ko kasi yung relationship nila. Parang tsaka ang cute-cute kasi nung nakita ko yung baby niya, yung Shih Tzu nga. Ang cute-cute niya. Tapos parang sabi ko, parang sarap naman magkaroon ng ganyan nga, ng Shih Tzu. Basta yun. Okay. So parang, inano ko siya, parang gusto ko rin atang magkaroon ng fur babies. Oo. Kasi nga, ang nila, parang yung relationship nila, parang yung bonding nila, di ba? Parang saya-saya. Tsaka parang nakakawala nga siya ng stress, ganyan. So, sinabi ko kay Moshi, parang gusto kong magkaroon ng
Ganun nga. Kasi para talaga yung relationship nila parang mother and mother daughter and son. Parang gano'n. Tapos pa siya, iniipitan pa siya, dinadamitan pa siya. Parang batang-bata. Parang talagang baby na kulang na lang ihele na. Kulang na lang. Hinihele niyo rin po yung diba? Inihele rin namin sila kapag So ayun, sabi ko kay Moshe, parang gusto kong magkaroon ng Shih Tzu nga rin ng gano'n niya. Tapos sabi, tamang-tama yung fur babies niya naman, nagbuntis nga. So yun, binigyan niya kami tapos sabi niya, bibigyan daw niya kami ng So, pero kasi yun, pinag-usapan namin mabuti ni Moshi. Bago namin i-adapt si Chelsea. Kasi nga, ako kasi, may phobia kasi ako sa aso talaga. Yung sa totoong buhay. Dati, kasi nung bata ako, nakagato kasi ako ng aso 2 beses. Saan yung part? Dito sa braso. Favorite yata nila to. Ewan ko ba? Makambuto kasi. Makambuto. So, kaya talaga may takot talaga ako sa aso. So, every time nakakita ko ng aso, parang feeling ko hahabulin ako. Ganon. Nakakita ng butong naglalaro. Oo nga Sabi, buto to Teka, ma-testing nga. Gano'n, sabi. Tapos nung sinabi niya, kasi parang nakikita ko talaga kay Moshi talaga na parang gusto niya talaga magkaroon ng, kahit anong aso siguro, gusto niya. Hindi lang kahit Shih Tzu or walang breed. Kasi nga, nakikita ko talaga pag nakakita siya na, hello. Kinakausap na yung mga stray dogs. Hello. Ganon siya. Kaya parang nakikita ko talaga sa kanya na gusto niya. Ganon. So, ayun. Parang sinet aside ko yung takot ko. Sige, ganon. Pero inassess ko muna yung sarili ko kung kakayanin ko ba, kaya ba namin na yung financial. Siyempre, tapos Shih Tzu pa parang feeling ko ma-maintenance siya, diba? So, ayun. So, talagang kami ni Moshi, talagang heart to heart talk kami bago namin in-adapt si Chelsea. Pero ang galing kasi parang sanghalan ng pag-ibig. Sinantabi yung phobia. Yes. Ay, kalapit! Kasi after nun, parang, di ba, parang, yung cute, di ba, na rin kasi siya Pero kasi nung high school kasi ako, nag-uwi yung nanay ko ng puppy sa amin. Since may takot niya ako, hindi ko siya unang nilalapitan. Ganon. Pero kasi parang nakita ko sa mother ko, kasi mother ko nagtatrabaho, Marikina noon, tapos inuwi pa niya hanggang Binangonan. So parang, parang, gustong-gusto niya talaga ng dog. Parang ganon. So, sige, parang for the love of, so sabi ng mother ko, sige, alagaan daw namin. Ako nga, ayoko kasi nga may takot niya ako sa aso. Tapos hanggang sa, parang unti-unti ng parang, ang tawag dito, yung parang hindi naman yung parang hulog na yung pero hindi naman yung katulad ngayon. Hindi katulad ngayon, pero may takot pa rin ako kasi nga pag nakikipag-play siya sa amin ng kuya ko, nangangagat siya. Pero yung kagat niya, yung lang. Yung play-bite. Play-bite. Ay, thank you, sir. May natutunan ako. May natutunan. Play-bite pala. Ako kasi kagat yung play-bite lang yung kagat sa inyo? Play-bite. Play-bite pala. Play-bite. Yun. May natutunan tayo. Thank you, sir. Natutunan ako. Ayun, ganun siya. Pero kasi ako parang, iniiwas ko yung baka lalo akong ma-scratch or So, after a month, parang nag-decide yung parents ko na kasi nga baka natatakot sila, baka makakagat si Tyson. Tyson yung pangalan. Si Tyson na ng ibang tao. Kasi sa amin siguro okay lang kasi nga kami yung owner. Natatakot sila na baka gawin sa ibang tao. So, nag-decide sila na ipa-adapt sa cousin ko. So, nung dumating din yung cousin ko, akala ko wala lang akong parang pakialam sa kanya. So, nung na siya, nung nakita kong kukunin na siya, umiyak ako. Umiyak ako pero wala akong masyadong, yung parang masyadong katulad ng yung ngayong nararamdaman ko sa aso. Tapos pag akyat ko dun sa second floor namin, nakita ko yung brother ko umiiyak na. Iiyakan na kami talaga. Tapos nakikita namin, kasi ganon. Sabi din ng kuya ko, ganon din. Tapos, nung nakikita namin siya na kinukuha, lalo kaming umiyak ng kuya ko kasi nga parang ayaw niyang magpakuha ayaw niya magpakuha. So, ayun. Tapos nung nakuha na siya, talagang bumigay na kami ng kuya ko talaga. Tapos
after na nawala na, parang ayoko na, parang yun yung first, heartbreak. Heartbreak. Parang ganon. Pero hindi ko pa rin sa yung parang hindi ko pa rin siguro bet na mag-alaga talaga ako ng yung mga panahon na yun. So, nung dumating nga si Chelsea, yun, parang doon ko na natutunan talaga na, ganito pala yung love sa sa pet. Sa pet. So, ilang taon po kayo nung time na yun? Nung inadapt niyo si year na lang. Anong year na inadapt? Saka ba, pagko-compute pa ka. 2015. Si Chelsea, 2015. Matagal na. 10 years Hindi pa kami content creator. Mga alikabok pa lang kami. Grabe naman. Maalipig sa gigilid. Anong kwento bakit po Chelsea ang pinangalan nyo sa first ever fur baby? Chelsea. Parang meron kasi akong sapatos. Oo. Yung brand kasi siya, Chelsea yung nakalagay sa alap. So parang gusto ko tong Chelsea. Dapat nga Chelsea May pa yun. Chelsea May. Diba? Ilido. Chelsea May, Reynaldo Arano. Parang ang cute kasi niya, Chelsea. Ang cute-cute niya, lit-lit ni Chelsea. Parang bagay sa kanya yung pangalan na to. Kaya yun na lang yung pinangalan ko. Nakita ko lang yung doon nga sa box ng sapatos, Chelsea. So, yun na lang pinangalan ko sa kanya. Baka mahilig din siya sa sapatos. Mga gat na sapatos. Ay, hindi sila mahilig mag-ngat-ngat. Hindi. So next, how do you find time for your fur babies with your busy schedule? Siyempre, may mga guesting kayo. Guest. Content creation. Yes, teleseries. Ikaw. Kami, usually kasi ang namin nila Chelsea, banding talaga namin is morning. So, parang doon na namin inaano yung namin sa kanila, pinakambanding namin. Pagising sa umaga, syempre pagising mo na umaga, yung mga mukha niya nasa yun na, di ba? Gano'n na, good morning, mommy, ganyan. Gisingin na kayo. Gigisingin na. Tapos, ayun, actually buong morning hanggang 12 yan ng 12 p.m., na siya. 12 noon, na yun. Yun ang pinakambanding namin kasi kakain, paliguan, yun. Tapos, after nun, magko-content na kami ni Moshi. Gagawin na namin kung ano yung mga dapat namin gawin. Tapos, gabi na ulit yung namin. Para playtime. Playtime. Nagigising ba po ba sila ng kunyari? 6 ay kailangan ng gumising ng mami, parang ganon. Alarm clock sila. Si Toby. Meron kaming isang, si Toby, nanggigising talaga siya. I-scratch talaga niya yung door para, kasi naiihi siya. Kasi hindi sila umihi sa loob ng kwarto So, siya lang yung nag-iisa na gano'n, yung parang, ani niya yung door para palabasin na siya para iihi nga siya. May specific time siya, di ba? Parang 7 a.m. Parang 7. Tapos kapag yung tanghali na kami nagigising, parang bakit hindi gumigising yung mga parents namin na tanghali na? Ayun, mangungulit na naman siya, mag-ano ulit siya dun sa pinto. Tsaka baka breakfast time na rin. Parang gutom na. Teka, nagugutom na yata kami. Bakit di pa yata gumigising itong mga magulang na? Si Andy, ganun din di ba? Nanggigising siya. Talagang mangungulit na sila. Mangungulit at dadambahan na kami. Ganon. Pag hindi pa kami gumigising. Parang, nakakain na kami. Ano na plano niyo? Parang gusto niyo kami na mag-ready ng breakfast niyo. Nagising na. So, ayun. Yun ang aming banding sa kanila. Morning tsaka gabi. May mga times ba na nag-say no na kayo sa isang guesting or project kasi need kayo ng mga fur babies nyo? Ay, si Moshi. Oo, ako. Kasi, kailan ba 2018 no? 2018, 2018 ba yun? Singapore kasi kami. Kasi si Moshi may job, may job offer siya. So, sumama ako sa kanya para lang... Lumaboy. Lumaboy. Para gumalan. Kasi nga parang, parang, hindi kasi namin sure kung mag-stay na ako doon. Yes. Para at least may bonding na kami. Para bago kami talaga meron kaming quality time ni Moshi nung time na yun. Sige, tuloy mo. Ikaw na. So, ayun nga, napunta kami ng Singapore. Tapos, one time kumain kami dun sa may Filipino restaurant. Ayun, may nag-offer sa akin ng trabaho. Sabi ko, wait lang, hindi ako, hindi ako yung nandito para sa trabaho. Tapos, yung may-ari kasi nun is, Pinay. So, siya yung nag-ano rin sa amin. Di ba, pag nakakita tayo ng mga kabayan. Sa ibang bansa, chika-chika, ganyan. So, siya, nung nandito to siya sa Pilipinas, nagtrabaho siya sa isang mall. So, parehas kami. Kaya nagkaroon kami ng, connection. Parang gano'n.
Tapos inopera niya ako, gusto mo mag-ano ka dito, mag-apply ka kasi hiring nga kami. Sabi ko, wait lang, hindi ako hindi ako ready. Tapos yun nga, inisip ko kasi, kawawa naman kasi sila Chelsea, paano matanggap din si Moshi doon? Parang dalawa kaming di ba? So sino mag-aalaga sa kanila? Sino magsusuklay? Sino magkukuto? Kuto talaga! Naisip ka sa Diyos ko naman! Labi ka ng laboy! Wala naisip yung pagkain, pero yung pagkukuto na isip ko. So yun nga, sino magpapaligo, sino magpapakain. Ang kasama lang namin sa bahay is yung parents ni Moshi. Hindi naman nila kayang gawin yung mga ganun. Kasi matanda na din. So yun, nagluwa ko. Kasi hindi talaga kaya ni Moshi iwan na parang mag-work siya doon tapos iiwan niya sa sa Pilipinas. Parang hindi ka rin mapapalagay kasi nung katrabaho ka doon, di ba? Tapos inisip na, Go. Sige. Parang inisip na lang din namin ni Moshi na siguro may better opportunity sa iyo or sa amin or kung ano man. Which is siguro ito na nga yun. Nandito tayo sa Pet Mara Podcast. Diba? Sino ka dyan? Eto na kami ngayon. Sabi ng pets niyo, kung pumunta kayo doon, wala kayo dito. Wala, tama. Dalawa pa lang sila si Chelsea, si Toby pa lang. Tapos ngayon apat na sila. Oo, diba? So ayun, nag-know ako. Nakaka-touch yun. Nakaka-touch yun. Baka maiyak kayo. Baka maiyak ako. Pigilan yung luha. Tsaka nagpunta kayo Singapore para maggala Oo, hindi ako talaga meron ako dong offer. Pero si Moshi kasi wala talaga, walang kaplano-plano. Gusto nga lang niyang gumala. Pero siguro tinest kayo ng pets niyo. Oo, parang gano'n. Parang, subukan nga natin kung papayag siya. Saan niya kami kamahal? Oo, gano'n. Kasi pag-iisipin mo pa lang, naiiwanan mo sila. Kasi responsibility mo yun. Parang, tapos, mo ako, tapos ngayon, inadapt mo ako, tapos, diba? pinag-usapan niyo pa yung mabuti, tapos, iiwan mo. Oo, gano'n. parang, diba? Naglayas daw si Chelsea. Nag-empake daw si Chelsea. Nag-iiyak na ata. Akala ka ikaw So, what's your go-to way para makapag-relax and banding with Chelsea, Toby, Andy, and Feby after a long day? Lalo na kung may mga taping kayo, ganyan. Usually, bahay lang talaga kami. Kasi sila taong bahay. Taong bahay. Asong bahay. Parang gano'n. Hindi kasi namin sila usually napapawalk. Kasi nga, mga palaaway kasi siya. Hindi naman sa pangaano, pero kasi lahat ng living things yata, pwede nilang tahulan. Gano'n. Lahat ng gumagalaw. Yung palaka, pag may nakita palaka. Oo, kaya medyo nahihila kami or kahit i-try namin silang Ilish. Ilish. Hindi sila. Uwi na nga tayo. Oo, parang ending. Uwi na lang din kasi nga, masyado silang malikot kapag may mga nakikita silang Pero hindi naman sila nangangagat agad-agad. Pero kumbaga siguro, ewan ko, territorial siguro. Hindi sila sanay din sa ganung environment. Pero na-try nyo lang talaga. Like isama sa mall, ganyan. Oo naman, na-try naman na. Doon medyo takot sila kasi parang, siguro maraming tao, parang medyo sila. Doon behave naman sila. Oo, binili pa nga namin yung stroller. Tapos yung kasi yung apat. Sa bahay lang din. Oo. Hindi rin namin masyadong nagagamit kasi nga malikot din sila pag nandun sa stroller. Parang gusto yata igigiba niya yata stroller. Ito sa apat sila, di ba? Kaya medyo hirap kami ni Moshi pag ilalabas sila. Pero rin kami, lumalabas din kami pag yung, ba yung tawag dun sa mga, picnic, Park. Yung mga park, yan, gano'n. Nagpupunta rin kami usually kasi sa Tanay, maraming mga gano'n Mga pet friendly. Oo. Yan, minsan gano'n, rin kami. Naghahabol naman ng mga manok. Parang yata hinahabol. Gusto yata may ulam kami pag-uwi. Tapos, habang hinahabol niyo yung manok, hinahabol niyo siya. Hinahabol din namin siya. Walang katapusang pag-ahabol. Tapos minsan kami, nag-rent kami ni Moshi ng Airbnb na may siya garden. Pwede sila. Yun. Para at least sila. Nakakakilo sila ng maayos doon. Yun. Yung last year sa Tagaytay, yun, magsasend ako ng picture. Meron yata kaming picture sa Tagaytay.
Saya nila doon. Sobrang saya nila doon. Kasi ang laki ng lawak ng space. Minsan nga, isang beses, no, hanap kami ng hanap. Andy, Toby, pag-uwi dun sa may pinakang ang daming langgam dito. Kasi kung saan sila sumusuot. Ganun ang ganyan. Saan ka na nangyayari sa'yo? Akala namin ang daming mga langgam. Tapos ang dumi-dumi. Diyos ko, sabi nga, ngayon lang ang ngayon lang sila. Kasi pag gaganon, sinasamantala na namin na makapag-play talaga sila ng maayos eh. Kasi nga, doon sa amin, hindi nila masyado nagagawa yun. Maliit lang. Yung parang meron kami doon, parang mini garden lang na makikita nila yung mga tao. Maliit lang talaga. Yun lang ang nila. Tapos sa bahay, yun. Doon lang sila akyat baba. Para talaga silang mga bata din. Oo. Sobra. Sabik sa laro. Sabik sa laro. Kapag binubuksan mo nga yung sa pag mo doon sa may mini garden, parang 3-day sale yun. Nag-uunahan yun. 3-day sale. Alam mo yung mga, hindi pa binubuksan yun, gano'n. Sige, labas. Excited. Excited sila. Kamoshi, parang may times ba talaga or magbigay ka ng example na parang nag-provide talaga ng emotional support yung mga fur babies niyo? Oo. Pag kunyari, stress kami, tapos mga problema, ganyan. Talagang, pag nakikita namin sila, parang nakawala agad ng problema, no? Parang, iba yung binibigay nilang, paano ko ba siya? Parang, iba yung nabibigay nilang parang happiness. Or pagmamahal sa'yo. Parang ganon. Yung comfort. Oo, yung comfort. Na parang pag makita mo pa lang sila, parang, wala na yung problema. Parang ganon, wala na yung stress. Oo. Tsaka di ba pag galing tayo sa, kunyari, pag uuwi tayo ng bahay, pagbukas mo pa lang ng pintuan, nandoon na sila sa yung mga, sila, gaganon. Paano? Pero na. Di ba, yung mga buntot nila, makikita mo. Oo, talaga. Excited sila sobrang makita kayo eh. Sabi nga, sasalubong kahit walang pasalubong. Diba? Doon pa lang, wala na yung pagod mo. Yung problema mo, wala na. Wala na lahat. Kasi nandiyan na sila. Diba? Parang ganun eh. Sasalubungin ka na nila ng pagmamahal. Tapos pag ikikis ka pa lalo, diba? Yun. So malaki talaga yung niya. Malaki tulong niya. Tulong na nabibigay talaga. May times ba? Sige. May times ba na parang umiiyak na kayo tapos bigla sila naman? Oo. Katulad, kakamatay lang ng parents ko last year. So sila talaga din yung yung talaga nagbigay ng sa akin strength. Para makayanan ko yung iyak na ako. Para makayanan ko yung kasi magkasunod lang namatay yung parents ko. Parang 3 months. 3 months. Yung pagitan nila. So, hindi pa kami nakaka-recover sa nanay ko. Sumunod na yung tatay ko. So, grabe talaga yung nangyari sa amin last year talaga. Buti na lang nandyan sila. Nandyan si Moshi. Na talagang pinibigyan nila ako ng support. Parang na pagka ganon na malungkot ka. Alam nila, no? Ba't ganon naman nila, no? Na malungkot. Lagi silang nakalapit sa akin. Kasi nga, sobrang sobrang down talaga ako ng time na yun. Lagi nila akong nilalapitan. Tapos yung papi ay nga na gano'n, na parang, yun, kakaiyak naman. So, bakit pala tinawag na Team Moshi or ka-Team Moshi? Kasi yun yung endearment namin. Moshi. Wala lang, trip lang. Trip lang namin, maiba lang sa iba. Diba? Bakit nakalmarin ba kayo? Hindi, parang ayaw kasi namin yung Moshi ng common na endearment. Yung mga baby, mga ganyan. Pero medyo naka-corny. Hindi, no against naman sa parang sa aming lang dala parang tayo, baby, hindi ka naman mukhang baby. Parang ganon. Mukha kang Mukha kang mother. Mga ganon. Wag na nga. Na lang, Moshi na lang. Parang ganon. Ayun. Ano ba yung Moshi? Di ba? Kala ko brand na sapatos. Dati kasi, lang siya, Mosh lang talaga yung una namin. Parang nalukit lang. Parang sa Japan, yun, Mosh. Moshi. Parang Moshi, hello, ganon. So parang cute yung Mosh. Parang cute yun. Parang ganon. Kaya lang parang hindi siya masyadong Mosh, parang, di ba, parang masyado naman. Kaya Moshi na lang. Dinagdagan ko na lang ng kaya. Pero kasi sabi nila, my only sweetheart, ganon daw yun eh. Oo, my only Kaya nyo sweetheart. ayaw mahaba ganun. My only sweetheart! Ay, hindi pa yan mo eh. Ay, be, gutom na ako. Hindi ka pa nakapaghain. My only sweetheart. Wait lang, my only sweetheart! Parang masyado. Kaya nyo aso yung,
My only sweetheart, May ganun daw. Kaya doon daw namin nakuha ni Moshi pa. Buti alam nila yung nakuha namin sa ganun. Pero kasi yun nga yung para sa Japanese namin yun eh. Nakuha talaga. Pero wala kami laging Japanese Ano lang kami? Mema lang. Kunwari Japanese, gano'n. Sayang. Parang may kantang parang Moshi. Lagi kami kinakanta ng gano'n. College kami ng Moshi. So dahil lang na rin naman tayo, kwento nyo na rin kung paano nag-start yung love life. Yes. Ay! Paganon! Kwento yan, Char. May paganon. College, magkaklase kami ni Moshi ng college. Yun. Tapos, ayun, parang naging friends kami for 1 year. Tapos, doon na kami naging, into lovers. Ganon. Yun. Akala ko mahaba. Yun na, pinaiksi ko na. Sino unang na-in love? Ako na lang. Di ba? Ako na lang. Ako na lang kasi magagalit siya mamaya. Hindi, totoo naman talaga yun. Bakit ako ginano mo? Alam mo kagandahan. Ganda mo, be. So, ilang years na rin po kayong couple? 19 years. Wow! Baka Yes, 19 years na. 19 years. Ilang taon? Baka Kaya magkano mag-calculate? Di ba? Tagal na. Since 2006 pa kami ni Moshi. Wow! pinanganak ka na ba nun? Oo, kaya nga. Inisip ko. Lang ako. Okay. Di ba? Uy! Kaya siguro si Casel, nagkakampit na sa isip niya. Kailan taon na kaya sila Moshi? Mamaya ako nakamit. Medyo bobo ako sa mati. Mamaya na lang. Isipin ko na lang mamaya. So, ayun. Sobrang tagal na. Sana all. Oo. Paano? Anong secret? Anong secret? Ano lang siguro? Secret! Secret yan eh. Sabihin. Baka gayahin mo. Hindi, siguro lang. Tawag dito. Tamang ligo na. Tamang ligo lang. 2 times a day. Hindi, ano ba? Parang, siguro mas, kailangan nyo lang intindihin yung isa't isa. Parang ganon. Kasi hindi naman laging okay, di ba? Yung pakiramdam mo, hindi lagi okay, hindi ka laging Kumbaga, intindihan na lang kayo pag hindi okay yung isa't isa. Parang ganon. Saka wag mong sasabayan kapag galit yung Galit isa. ang isa. Hindi yung galit ka. Mas galit ako! Ganon. Ay, nakatuwa ng tira. Parang magiging 20 years. Ay, tsaka ka na ba? Ay! Ako na mag-interview. Ako na host. Ako na yung makil. Parang mali. Ikaw, Sir Dave. Ay, in-interview. Ilan? In a relationship. Ilang taon? Ilang taon na kami? Ilang taon na kayo? 4 years. Ay, taray. Tagal na rin yun. Tagal na Hindi na rin yun. biro yan. Ikaw, ma'am. Ay, babago pa lang eh. Mag-isang taon pa lang po. Ay, huwag mo nilalang isang taon. Tama naman. Kasi mahirap bumuo ng isang araw nga. Totoo. Diba? Parang lalapasan ko nga yung 16 years. Oo, kasi parang 24, gano'n. pag tinoyo ka, naku, baka ibang kakagad ng jowa. Ganon. Kaya nga, mahirap bumuo na isang araw. Totoo na. Kaya wag mo nilalang. Yes. Diba? Ay, Kagati ako sa'yo. Parang may message ko pa ito mamaya, parang natanong ko, secret, gano'n. Basta intindihin mo yung partner mo sa abot na makakaya mo. Ganon. So, yung mga syempre, partner, nag-aaway pa rin kayo, ganun. Yung mga pets nyo ba, nagiging bridge siya sa inyo para magkabati kayo? Oo. In what way po? Kunwari, mag-aaway kami ni Moshi, no? Tapos, may kailangan gawin kunyari, kailangan, si Chelsea, bulag na, kailangan. Yakit mo na si Chelsea. Kailangan kausapin. Siyempre, walang choice din. Pero, para kasing, sila rin yung parang way na parang, kasi nandyan nga sila eh. So, kailangan talagang parang alagaan namin sila. Tapos, sila din yung nagpapaano sa amin ni Moshi na dapat maging okay kayo. Kasi nga, andito kami eh. Parang ganon. Yun. Ikaw, may dadagdag ka? Yan din.
Happy face! Baka may ad ka. Wala, yun din naman. Kasi parang sila din yung nagko-connect sa atin eh. Oo. Diba? Kasi pag hindi kami okay, parang hindi rin sila okay. Hindi rin sila okay. Parang gano'n. Parang gaganon-ganon sila sa amin. Ano nangyayari sa mga? Kasi pag tahimik kami ni Moshi, hindi, parang feeling ko hindi yun normal sa kanila na hindi kami nagkwekwentuhan ni Moshi, na hindi namin sila. Kasi kinakausap kasi namin talaga sila. Yung parang tao. Parang baby. Parang baby talaga. Yung mga gano'n. Kamusta yung ano mo? Yung mga gano'n. Kamusta yung ano mo? Yung homework mo? Natapos mo na ba yan? Wala kang treats kapag di mo natapos yan. Tapos minsan, kanyari mag-away kami ni Moshi. Punta ka doon sa mami mo. Doon ka humingi ng treats. Ganon. At inasanay kami ni Moshi na huwag sabihin yung magic word kasi pag narinig nila yun, ako magkakagulo. Ang tawag namin ni Moshi doon, bigyan mo ng 1, 2, 3. Kasi pag sinabi mong treats, ay, ako talagang magwawala na. Hindi ka natitigilan. Hindi nila na-gets yung 1, 2, 3 ngayon. Hindi, 1, 2, 3. Mga ilang sigurong days pa. Ayun pala yun. Ayun pala yun Sa araw-araw, ano yung pinaka-struggle ninyo sa pag-aalaga sa mga pets habang nagko-content or during the everyday other projects? Ayan. Ang struggle namin sa kanila kapag pag nagko-content kami, nagko-content din sila. Tumatahol sila. Hindi, sinasabayan ng ng pagtahol-tahol. Kunyari, nag-aanohan kami ni Moshi, gagawa ko content. Sasabayan kailangan na naman namin ulitin yung content. Oo, ang ginawa namin kasi nga, maingay sobrang ingay. Natatali yung mga boses namin. Tapos pag may magdi-deliver, mga ganyan, tatahulan naman. Tapos kung saan-saan minsan pabalik-balik. Yung mga ganun, medyo sa part na pabalik-balik sila, kahit makina naman sila sa content, okay lang naman. Wala namang. Yun lang yung pagtahol-tahol lang nila minsan. Oo, sinasabayan talaga minsan yung mga namin, mga boses namin. Okay, so kailangan na naman namin siya ulitin. Lalo na pag sa brand. Siyempre kailangan tahimik. Hindi pwedeng may mga Tapos meron kasi sila before na na parang sponsor na diaper. Nag-sponsor sila for 2 years yun eh. Tapos monthly meron kailangan silang picture na ipopost namin. Yun, struggle. Ang tagal namin niya, isang picture lang, ang tagal-tagal namin. Oo, kasi mabibisa namin. Tapos may kakaiba sa, kunyari sa sinuot namin na, kunyari may hoodie, parang naiiba sila, maglilikot. Kailangan yung treats nga nila. Ganon. Marinig nila yung plastic. Para magpo-focus sila. Ginawa ito. Ang hirap. Struggle talaga. Ang hirap Sabi ko, huwag na kayo mag-artista ha. Ang hirap niyong pakiusapan. Yun, 2 years yung yung diaper na yun. Paano kung gusto talaga nila mag-artista ay yung 4 na yun gusto nila? Kailangan galingan nila. Hirap na hirap kami ni Moshi. Sa isang picture lang, hirap kami. Kailangan talaga kasi makita yung mga face nila, yung mga yung outfit nga nilang yun. Do you bring your fur babies sa mga shows, guesting, or tapings before? Hindi pa namin na Kasi kunyari ngayon, dinala namin, baka magkagulo tayo dito. Hindi tayo maka-interview dito. Baka sila na lang mag-interview. Baka may nakaakyat na siya dyan. Hindi. Lalo si Andy, no? Sobrang nun. Hindi ba sila like mahiyain? Kasi sila pagka may ibang tao, sila, hindi tahimik sila, no? Tatahol lang saglit na kasi syempre bago sa nila. Tapos maya-maya okay na sila, hindi na sila iimik. Parang gano'n, mahihain na siguro. Mahihain din. Pero never pa namin sa akin. Well? Hindi lang halata! Huwag niyo ko i-judge. Hindi lang halata. Ayun, never pa namin silang nasasama sa mga kasi nga mahirap. Baka mahirapan at sa 4 sila. So, magtatatakbo lang sila. Tsaka baka hindi rin sila sanay sa ganong environment. Baka ma-stress lang, ganyan. So, hindi na lang namin sila sinasama. Kasi kumbaga, kayo yung mas nakakaalam kasi anak na inyo sila. Tama naman. So, any travel tips sa mga fur parents who are always on the go? Like, ano yung pro tips nyo na dapat meron kayo, meron silang baon? Ano yung mga dapat i-consider na lugar? Ito kasi si Mami ang lagi. Ito ang may checklist. Expert. May checklist yan. Kailangan magawa. Ito, kailangan ito madala lahat ng mga
especially yung mga kailangan, yung mga essentials nila. May pagka-OC kasi si Moshi. Mga wipes, tapos syempre treats, tsaka tubig talaga. Dapat hindi mo yun kakalimutan. Kailangan may pagkain sila. Oo. Tapos yung tissue. wet wipes nga, tissue. Tapos yung mga plastic na paglagyan ng if ever may pupo. Oo. Tapos, ano pa ba mga essentials? Ayun lang naman. Yung bowl na yung inuman nila ng tubig, yan, ganyan. Tapos kailangan lagi may baon na tubig. Kasi syempre, hindi mo alam kung minsan, sobrang init, di ba? Lalo ngayon. Lalo ngayon summer. So, yun. May time din ba na parang kinakausap sila, ay, lalabas tayo, behave ka lang, ganyan. Actually, pag ganyan, pag isasakay pa lang namin sila sa sasakyan, mga nanginginig na. Kasi hindi rin nga sila sanay ng nagbabiyahe, no? Pero pagka nasa biyahe naman na, behave na sila. Behave na sila, kakausapin namin sila na. Kasi bumili pa kami ni Moshi talaga na parang bed nila dun sa ilalagay mo sa sasakyan. Tapos dun lang sila. Sarap maging aso, no? May bed Oo ka. nga. Oo, no? What if? Practice nga. Aw. Sige, aso ka na bukas. Totoo, sarap. Aso ka na bukas. Pwede? Tutulog ka lang, no? Kakain ka lang. Pumasok ako ng break. Then, pagdating sa mga places, may mga dapat ba kayo i-consider? Like, dapat hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig, kaingay. Sanay naman, hindi naman sila masyado maselan sa init. No? Okay lang. Kasi para rin masanay sila na kasi 'di ba yung weather naman natin sa Pinas talaga sobrang init, 'di ba? Kaya hindi namin sila masyadong sinasanay din ng aircon. Kasi nga para alam din nila yung weather na ganito mainit. O para hindi sila masyadong spoiled na para kahit dali namin sila ni Mochi sa mainit na lugar. Parang okay sila. Tsaka kaya hindi namin masyadong pinapahaba yung nila. Parang every 2 to 3 months nag-groom talaga sila kasi nga ayaw namin ng sila laging kunyari laging aircon Tsaka mahirap din kasi may yung pag mahaba na yung buhok. Pag isusuklayin mo nagkakabulbul. So twice a day si Moshi talaga nagbabrush ng hair nila kasi nga pag mo lang na isang araw na hindi may buhol na yun Tsaka lalagas din po. Yun. Pero ano yung pinakamalayo nilang napuntahan na? Like, lugar, ganyan. Tagaytay. Parang Tagaytay pa lang. Pinakamalayo. Oo, Tagaytay pa lang. Pero next time, saan nyo sila balak? Like, ganyan. Sasama kami. Parang sasama kami ni Dave. Next time, dalhin ko sa Europe. Sana all! Tapos yung passport, Chelsea May. Chelsea May. Reynaldo Arago. Diba? May middle initial pa yun. May passport na rin yung mga dogs ngayon. Parang, kasi pag sa plane, kasi parang mahirap. Hiwalay sila. Kasi, pero meron yata mga plane na nagpumapayag. May pero hindi pa ibang namin airlines na-try yata, hindi pa namin na-try. Parang i-try yun. Kaya nga Kaya parang hindi Kaya namin ba ng sila. budget? Ayun nga Kaya parang hindi namin sila talaga yung travel ng malayo. Kasi nga, ayaw kasi namin ni Moshi ilalagay sila sa Ayaw namin ng malayo sila sa amin. Diba? Kasi hindi mo nakikita. Tapos, diba? May stress lang din. Alam nyo naman kung ano yun. Ang hirap as a parents, let's say. Baka hindi pa baka kakasakay mo pa lang ng plane yung anak. Sabi, diba? Pwede ba doon na lang din ako? Doon na lang ako sa kanila. Ayun pa yung mga bagahe naman. Diba? Kasi maisip mo, yung paano sila? Worry ka Parang, paano sila doon? Kamusta sila doon? Nainit kaya doon? Ano kayang doon, diba? Parang ganun. Baka may stress din kami. Hindi lang sila. So, kumbaga, parang tao din sila kumbaga, iba lang talaga yung anyo nila. Pero parang babies din sila. Oo. So, matanong naman yung about sa mga pets nyo. So, nakilala natin si Chelsea, pero sino pa yung iba nating pets? Kasunod niya si Toby. Yung mag-asawa kasi sila. Pero yung owner, same lang siya. Adapt din. In-adapt din namin si Toby. Kasi nga parang, ikaw mo nga, bakit natin in-adapt si Toby? In-adapt namin si Toby kasi si Chelsea, kapag aalis kami ni Moshi, mamamalengke kami. Naiwan siya mag-isa kawawa. Parang ang lungkot-lungkot niya. Yan, late pa niya, no? Oo. Tapos yun. Ganun na ganun. Paano? Pwede ka na. Papasalan doon. So, ayun.
Chelsea, mag-isa lang siya kapag umalis tayo ng... Kahit ano lang yan. Saglit lang kami nga. Saglit lang, namalengke lang yun. So, naisip namin, tamang-tama, yung isang ulit, Shih Tzu nung friend nga namin, nanganak din. So, ayun, inundun niya ulit yung isang, si Toby nga. In-offer niya na, gusto niyo ibigyan ulit namin kayo ng isang. Para may partner daw. Para may partner siya. Hindi naman sila related kasi magkaiba sila ng parents. Oo. So, yun, sabihin namin ni Moshi, sige, ulit natin siya para kasi may partner siya. nga si Chelsea. Para may kalaro siya kapag umiiyak naiiwan siya. Si Chelsea kasi OA yun sa cry. Oo, talaga. Crayola. Crying lady. Yung manglid-lid yung luha lagi. Oo, yun sa iyak na parang saglit lang kami mawawala. Grabe umiyak siya. Kaya, decide kami naman. Pinag-asawa namin siya sa batang edad. Sa murang edad, pinag-asawa na namin siya. Hindi, parang basta binigay sa amin. Parang ilang taon pa lang si Chelsea. Ilang buwan pa lang parang si Chelsea. Parang 3 months lang yung 3 months. Pagitan nila. So si Toby, magte-10 na siya sa July. Si Chelsea, April, no? Si April. Chelsea. Magka-birthday kami ni Chelsea. Tapos yung dalawa, si Andy tsaka si Feby. Anak na nila. Wow! Ano lang yun? Hindi yun, nalusutan lang siya. Nasa trabaho ako. Kasi ayaw na rin namin mag-anak si Chelsea. Kasi nga, yung mga unang anak niya, namamatay lagi yung mga babies niya. So nanganak siya una, 3, tapos pangalawa 1. Pare-parehas yung Si Chelsea kasi may ugali. Ano siya, tawag dito? Ayaw niya siguro maano yung figure niya. Oo! Ayaw niya maging figure. Ayok magpa-breastfeed kasi baka masira yung figure. Oo, gano'n. May ugali siya. Siya. Kaya hindi niya inalagaan. So si Moshi nagpapaanak. As in, nagpapadede. Gibigising kami every 2 hours. Parang ako yung nangalak talaga. So, ano ka kaya? Magmalunggay ka kaya? Para may lumabas. Mga ganon. Kasi parang talaga kami yung So, mag-alarm ka every 2 hours kasi papadedein mo. Kasi ayaw nga ni Chelsea, pipilitin mo siya magpa-breastfeed. So, siguro yung mga puppies, hindi sanay or hindi okay sa kanila yung parang powder, yung tinitimpa. Kasi nga ayaw nga ni Chelsea. So, namatay yung So, sobrang sakit para sa amin ni Moshi yun. Umiyak pa kami noon namatay yung mga yun. Kaya parang wag nang kinausap talaga namin siya masinsila sa Chelsea. Wag ka na magbubuntis na ginanon namin talagang kung di papakapon ka talaga namin. Parang gano'n. Opera ka namin. Sige, wag ka na magbuntis. Nalusutan niya ako. Nalusutan siya. Nasa work ako noon. Pagtingin niya, nakashoot na. Sabi niya, nakashoot na. Oo, wala na ka nagawa. Alam mo, ilahing ko, di ba? Hindi na pwede yun, di ba? Kayayaan ko na lang. Stress talaga kayo. Stress, pero nakakapagbigay ng happiness, di ba? So, ayun. So, hanggang sa 3 ulit inanak ni Chelsea. Si Moshi ulit nagpaanak. Kasi nga, mother, di ba? So, si Moshi ulit nagpaanak. Yung isa, mahina talaga siya nung talagang nilabas siya. Anong tawag mo sa kanya? Si Batik. Si Batik. Batik. Kasi di ba yun, magre-rely ka lang kung ano yung itsura nila eh. Si Feby, siya yung unang babae, siya yung nagigisang babae. Feby yung pinangalan kasi February sila pinanganak. Kaya February baby. February baby. Si Andy nun, hindi ko pa siya mabigyan ng pangalan. Siya nagbigay. Si Andy. Bakit Andy? Wala lang, naisip ko. Tapos nanay ko binigyan ng apelyido, Alipayo daw. Alipayo? Yung pala asawa ni Andy Eigenman. Andy Alipayo si Filmar. Andy Alipayo. Alipayo? Sabi ko sa nanay ko. Anak niyo pala yung nag-serve doon eh. Kaya yun yung isa tawag sa kanya si Alipayo. Tapos, yun, ano ba yun? Tapos yun yung si Batik namatay siya. So parang kinakabahan na naman kami ni Moshi kasi ito na naman. Kasi mamaya, di ba? Sabi ito na naman tayo. Pero nung time na yun, nagpaano na si Chelsea, nagpa-breastfeed na siya. Kinabukasan, kasi hindi man nanganak si Mother Chelsea. Tapos syempre si Moshi pa rin nag-asikaso, pero parang dinilaan niya yung after niya mga anak, dinilaan niya. So parang medyo nag-hope kami na parang may mother instinct na siya, di ba? Tapos, pero hindi pa rin ni-observe namin, hindi pa rin siya nagpapa-breastfeed. Tapos kinabukasan, kung sana siyang pumunta si Mother dun sa cage. At nagpa-obligasyon nga naman. Nagpaano na siya. Ayun. Kaya tumantuwa kami ni Moshi na parang
nakaiyak pa kami. May mother instinct ka na. Ganon. Baka bata pa siya nung una. Like, ayaw pa niya. One and a half. Siguro siya nung nag-ano siya una namin siya pinaano. Ay, ayoko pa. Siguro ganon. Nung una. Una? Ba't ba kasi pinaanak niyo ako? Ba't kasi pinag-asawa niyo ako agad? Pinag-asawa agad. Tapos parang ngayon, ready na ako. Ready na ako. Oo. So, yun. May ugali. Sabay na ang dalawa, no? Iyon. So, what would be your advice sa mga first time or planning to have their first pet? Naku, pag-isipan niyo mabuti. Kailangan handa kayo, emotionally. Pero syempre, financially, di ba? Kasi hindi naman, pag sinabing, aso lang yan, hindi naman pwedeng sabihin mo, aso lang yan, di ba? Kasi, in-adapt mo or, yung iba kasi bumibili, yung iba binili. Kinuha nyo yan para alagaan nyo, di ba? Tsaka magbigay sa inyo ng emotional support din, di ba? Kasi malaking tulong sila talaga sa atin Hindi naman yan basta pag in-adapt mo, yun na yun. Pakainin mo. Siyempre marami kasing kailangan pa sila di ba? Kailangan nila ng pagmamahal. Yun, di ba? Kasi sa mga dogs, ikaw lang yung mundo nila di ba? Di ba? Kumbaga parang bibigay talaga nila sa'yo yung 101% na pagmamahal nila, di ba? Kasi ikaw lang yan, be. Wala akong ibang kayamanan. Parang gano'n, Ikaw lang, sapat na. di ba? Gano'n lang. Kumbaga sa kanila gano'n. Kaya, hindi dapat pag in-adapt mo yan lang, bahala ka na dyan. Di ba? Papakainin kita, pero hindi kasi gano'n Dapat handa ka talaga financially, emotionally. Parang mag-baby. Parang magbe-baby ka talaga kasi. Kasi kailangan mo rin yung attention mo, kailangan mo rin ibigay sa kanya kasi syempre, papaliguan mo, papakainin mo. Di ba? Yung attention mo, kailangan ready ka rin talaga sa pagka nag-adapt ka or bumili ka ng dogs or cats, gano'n. Tsaka talaga, yung parang iba yung nag-adapt ka lang, iba yung pagiging responsible for Oo, dapat responsible ka. May ka dun sabi mo, long-term commitment. Ayun, sabi ni Moshi. Talagang kailangan. Thank you, pinaalala mo. Oo, kasi di ba? Naalala ko yung sinabi mo. Inisip nila agad at kasi nga, di ba, hindi siya yung hanggang dyan lang Di ba? Marami pa kasi siyang maibibigay sa'yo. Parang gano'n Marami ka rin matututunan sa kanila. Di ba? Di ba? Kami, kasi nga parang lang silang baby. So parang na-feel namin ni Moshi na parang na kami talagang parent. Hindi na nga lang sila nag-i-school. Di ba? I-enroll ko yan bukas. Mag-i-enroll po. Pero parang same lang talaga siya na parang magiging magulang ka. Kasi isipin mo, kunyari, aalis ka, paano yung mga parang mga bata sila mag-aalaga. Pwede ka ba, Nicole? Pamangkin ko yan. Nicole, pwede ka ba? Sige, pwede. Ganun. Kaya kailangan i-consider mo kung sino. Paano pag wala? Kaya yung dun papasok din yung advice sa mga first time Yes. Kailangan sino mag-aalaga pag wala? Pag wala Mag-work ka o di ba? Kasi hindi mo siya pwedeng iwanan ng sobrang tagal Oo. Di ba? Kasi hindi naman sila makakakain na sila lang. Di ba? Hindi naman sila makakaluto magsasain. Di ba? Kaya kailangan talaga ng may bantay sila kapag aalis na. Tsaka lang, kung may mangyaring kung ano man, di ba? At least merong mag-aano sa kanila. Titingin. Di ba? Yun. Yung magliligtas. Ay, hero pala. So, how did you prepare for your first pet and what lesson did you learn from that experience? Ay, ikaw mo siya. Ang ganda ng question. So, yun nga kanina sinabi naman ni Moshi yung kailangan talaga ready kayo kapag mag-a-adapt or mag-alaga kayo ng aso or pusa. Dapat ready kayo. Tapos, ayun, kasi marami kayong dapat i-consider kapag mag-a-adapt kayo ng dogs Kailangan i-assess mo yung sarili mo. assess mo yung sarili mo kung kaya mo talaga. Kaya ko ba yung responsibilidad na ganito? Kasi, malaking responsibility talaga siya kung tutuusin. Diba?
Lalo pa kung, di ba, hindi, yung isa nga, malaki na yung responsibility. Paano pa pag-apat? Di ba? Parang, yung isa hindi lang doble. Parang, 4 times. Nagbilang pa siya. Hirap na hirap. Pero, ano rin yun ha? 4 times din yung happiness mo doon. Di ba? Oo naman. Yung palang kasalubungin ka araw-araw, sabik na sabik sila. Worth it naman yung pagod mo doon kapag nakita mo sila. Pero kasi hindi lang naman puro saya. Oo, syempre. Diba? 4 times din ang heartbreak nito kung sakali, di ba? Kasi imagine mo pa lang talagang, ay grabe, hindi ko na ma-imagine. Ayoko na, baka maiyak ako dito talaga. Mag-breakdown na ako dito. Di ba? Lalo ngayon si Chelsea kasi di ba, ano nga siya, blind na siya eh. Kasi nung ano namin, nalaman namin na may katarata siya, umiyak kami ni Moshi, naka-vlog pa nga yun eh, na talagang, ano nun, parang awareness na rin siguro sa mga, for parents na, kasi nung napansin namin si Chelsea, meron siya parang maliit na putis sa gitna ng mata niya. So sabi ko kay Moshi, pa-check up namin kasi baka katarata yun. Sabi ko, baka may magawa pa tayong paraan kung baka may magamot pa o ano. So nung dinala namin dun sa vet, sinabi sa amin na wala na daw gamot, walang pwedeng gawin. So para kaming binuhusan ng kung ano man ni Moshi sa, sakit. Kasi parang tawag dito, parang iniisip na agad namin ni Moshi na, paano pag hindi na tayo makikita? Paano pag nabulag na siya? Paano hindi na niya tayo makikita? Kasi, tawag dito. Kasi nga bulag na siya. Kasi bulag na nga siya, di ba? Kumbaga parang, kami lang yung mundo ni Chelsea, wala siyang ibang mundo. Hoy! Yaksimi. Di ba? Kumbaga parang kami lang yung mundo niya. Wala siyang ibang mundo. Tsaka yung pamilya niya doon na sila Toby, di ba? Kumbaga parang, paano pag hindi na niya tayo nakita? Ano kayang mararamdaman niya? Ano kayang point of view niya na hindi niya na tayo nakikita? Which is, dumating na nga yung point na gano'n. Kasi nung namatay, last year lang yung talagang totally blind na siya. Yung talaga nabubunggo na siya. Nung namatay yung mother ko. Nung namatay yung mother ko, pag-uwi namin, parang second night nung nakaborol yung nanay ko, pag-uwi namin sa bahay, doon na siya yung parang... Hindi na siya nakakaakyat ng hagdan. Hindi na, tas nabubunggo na siya. Lalo kong umiyak kasi, anak, bakit ngayon pa? Sabi ko nga, kasi, nakaburol pa si Lola, ginaganon, nakaburol pa si Lola, hindi okay si Daddy. Sabi ko, ginaganon, hindi okay si Daddy, tsaka si Mami. But parang, bakit ngayon pa? Pero hindi kita sinisisi na parang, na parang, nagkaganyan ka, sabi ko gano'n. Pero okay lang kung iyan na talaga yung yung parang... Talaga. Yung parang... Lagi namin siyang kinakausap na, nandito lang si Mami, si Daddy, bubuhatin ka namin kapag gano'n. Pagka need namin mag-work ni Mami, nandiyan naman sila ate. Gano'n. Talagang... ano ito? Naiyak na to. Siguro, meron siguro naman nanonood sa atin na may mga person same condition na may, alam mo, may nakaramdaman. Ano yung pwede niyong i-share sa kanila? Lagi niyo iparamdam sa mga fur babies niyo na nandiyan lang kayo para sa kanila. Na hanggang sa huli, hanggang kung ano man mangyari, andyan kayo para sa kanila. Naaalagaan niyo sila until the end, di ba? Kumbaga, hindi kayo mawawala. Nandito kami, nakasupport. Basta iparamdam niyo sa kanila na mahal niyo sila. Kasi nga, parang hindi natin deserve ang dog. Diba? Kasi grabe yung pagmamahal nila sa atin eh. Parang deserve ko ba yung pagmamahal mo? Diba? Kasi nga, unconditional love. Diba? Kasi si Chelsea may kasi. Diba? Parang, yun talaga yung pinaka sa amin din mo siya naging pagsubok sa amin kasi nga nung nalaman namin na wala na pala siyang lunas. Hindi siya makukuha sa drops or kung ano man. Wala rin daw kasing operation yun. Wala daw tayo dito nun sa Pilipinas. So nananawagan po ako. Baka naman po magawan. Sa mga vet po dyan, kung sino man po na pwedeng makapag-provide ng ganun po.
Sana po mai-provide. Kasi diba, kailangan po ng mga aso po, ng mga pusa, ng mga kung ano man po, yung mga ganun pong diba? Kasi, sana magkaroon tayo nun dito sa Pilipinas. Sana ma-prioritize din natin para sa ating mga fur babies. Diba? Kasi yun ang unang nagiging ng mga senior dog eh. Yung mata talaga. Yung mga mata daw nila. Tapos yung mga, kasi mahimita yung organ nila eh. Yun daw. Kaya sana po, parang awa na sana magkaroon tayo ng mga machine na gano'n kung ano man po yun. No? Para mapahaba pa natin. O kung pinag-aaralan ba yung na yan, pag-opera na yan, di ba? Kahit yung mata ko po, ibibigay po siya. Totoo naman, di ba? Parang anak mo na rin kasi talaga yun eh. Tsaka yung tama yung sinabi niyo na parang, kumbaga sa buhay natin bilang tao, part lang sa atin yung mga pets eh. Pero sila yung, talagang tayo yung mundo ng mga pets natin. Tayo sa atin umiikot. Kaya, deserve nila ang mabuhay ng magagamit. Kung pwede lang talaga. Kung pwede lang, di ba? Lord, ilan po yung parang gano'n. Lord, ilan po yung, ilan pa po yung lives ko. Sige, bigay niyo po. Dagdag niyo po kay Chelsea May. Parang mga gano'n, kung pwede lang gano'n no? Para ka na rin, kumbaga kung ano yung pain pag kapamilya mo, ano pa yung, parang anak mo na rin yan eh. Yun nga, kaya, siyempre minsan, nag-overthink ka, di ba? May isip mo, paano pag ganito, paano pag ganyan, di ba? Makakikita ka pa nga lang ng sa mga movie, sa mga natin, sa mga friends natin na namamatayan sila ng mga pets. Parang masakit na sa atin eh. Paano pa kaya yung sa amin sarili, di ba? Pero matanong ko lang, curious lang din ako. Pero pwede naman hindi nyo sagutin. Okay. Pero if ever, parang different nag-overthink na rin kayo. Pero ready ba kayo? Kahit sabihin mo kasing ready. Pagdating doon, hindi ka pala ready. Hindi ka pala ready. Masakit. Masakit pa rin yun. Kasi ako na-experience ko na yun eh. Sa parents ko eh. Sabi namin, ready kami. Sige, ready. Pero hindi pala ready pagdating doon. Ganon siya. Kumbaga parang kahit sabi mo sa sarili mo, i-convince mo yung sarili mo na darating yung time nila. Darating yung time nila, ganyan. Kaya kailangan ready mo. Pero pag nandun ka na sa situation na yun, wala. Pero ganun talaga eh. Ganun talaga. Pinahiram lang talaga sila sa atin. And thank you din kay Lord kasi binigyan tayo ng ganyan. Thank you Lord talaga. Thank you Lord talaga. Nag-create ka ng mga animals na ganyan na makakapagbigay sa amin ng happiness. Diba? Parang imagine mo yung mundo na walang pets. Parang ang lungkot naman. Parang, sobrang dull. Kasi, diba, mga tao ikaw na lang yung pet. Ako na lang. Diba? Kumbaga, pag tayo-tayo lang, parang, paano? Diba? Tsaka iba yung feeling na, kahit hindi naman talaga sila nagsasalita, kausapin mo lang sila, marilis nyo yung problema nyo, yung kung ano na-feel nyo, iba yung dating. Minsan nagsasabi kami ng mga problema namin sa kanila. Nakausap namin sila. Parang talagang, sila naman nakikinig naman sila. Kahit hindi nila naiintindihan. Tapos kapag tumitingin lang sila sa atin ng gano'n, I love you. Parang, yun kasi yung nila, yung kung nakatingin sila sa'yo ng parang feeling namin sinasabihan nila tayo ng I love you, mommy, I love you, daddy, ganyan. Diba? Kung nakakapagsalita lang siguro sila, lagi nilang babanggit. Oo. Ikaw na. Ikaw na. Pagtrabaho. Iyakan pa tayo dito eh. So, what's your perspective in adopting versus buying pets? Natakot ako English Thank you for your wonderful question. Sa amin okay lang naman kung mag-a-adapt, okay lang din kung bibili. Kasi basta as long as yung responsibility mo, magagampanan mo. Yes. Diba? Kumbaga kailangan, sige, adapt kita, pero kailangan, alam mo yung responsibility mo dun sa inadapt mo na yun. Tsaka dapat fair yung treatment mo. Bawa, kunyari, pinadapt mo to, tapos sabihin nila mga pagkamahal-mahal. Diba? Dapat same lang yung treatment. Tama. Hindi yung same yung pagmamahal na ibibigay mo sa same lang kanila. pagmamahal. Kasi sila, same lang din yung kumbaga parang sila talagang 101% ibibigay nila sa'yo. Diba? Dapat ikaw, fair lang din sa kanila. Hindi naman nila ginustong parang gusto na ganito yung breed nila. Hindi nila pinili yun na, ay gusto ko maging Shih Tzu. Ay gusto ko maging Chihuahua. Yung mga ganun, hindi naman
din, like sa, yung, di ba, LGBT month na, di ba, hindi mo naman pinili din yung ganitong gender. Totoo. Kumbaga parang, Lord, gawin mo ako tomboy. Hindi naman gano'n. Tsaka kasi, kumbaga parang, sa yung sa, talaga yung feelings Kumbaga parang hindi sa, parang, choice, parang choice mo na rin yan na gano'n. Pero kasi, yun kasi yung nararamdaman mo. Diba? Kumbaga, hindi kasi ako nai-inlove talaga sa lalaki. Parang gano'n. Diba? Kumbaga, yun na nga. Yun na nga. Diba? Parang accept who you are. Yes. Oo. Parang gano'n. So, dito rin naman tayo. Tanungin ko na rin kung paano kayo parang nag-distinguish na, ay, ganito pala talaga ako. Nung para kayo. Okay. Ikaw muna. Kasi straight ako? ka eh. Napaisip daw ako? Ako kasi hindi ko rin naman alam na, hindi ko naman din na sa kanya ko, ganyang, sa ganitong uri ng, sa kanya, sa ganitong gender ako same gender. Oo, sa same gender ako maiinlove. Kasi parang, hindi ko naman din, kasi nung bata ako, hindi ko naman, nagkaka-crush naman ako sa lalaki, pero, paano ba? Wala na kaya mo yan, Basta nangyari na lang. Kumbaga, siya yung sa kanya ako na sabihin mo na na-in-love, gagawin na, Lord. Sa kanya ko na-feel yung happiness, ganyan, di ba? Ako na yung dog. Kasi minsan, parang pares, dahil siguro pares kayong babae. Oo. Parang yung feelings, yung mga... Pag nagkakaintindihan. Pag nagkakausap kami, parang, ang saya nga parang, di ba? Pero wala akong sa mga lalaki. Parang, syempre, dito, shock sa kanya kung nakita yung happiness na parang, wow, parang, basta, ayun. Complete na, parang gano'n. Parang, wow, ang taas ko na. Sumakses. Hindi, ito ba yan? Kasi actually, hindi mo naman talaga may explain, di ba? Parang, wala, sa kanya ako na, Yun na yun. Wala nang, hindi mo na kailangan explain. Kung bakit sa kanya. Ako kasi, elementary pa lang ako. Alam ko ng babae yung gusto ko. Pero syempre, hindi ako nag-out dahil, syempre, mapapagalitan ako, gano'n. Kasi basta elementary ako, nagkaka-crush ako sa babae. Ganon. Isa lang yung naging crush ko na na lalaki nung ko, siguro mga 7 years old ako. Oo. Si Billy Crawford na siya ngayon. Akala ko may i-spill ka na diyang isip ng tao. Baka mabata. Kwento lang din ng family ko. Yun. Sinasabi ko na boyfriend ko daw yung si Billy Joe. Oo, ganon. Tapos, yun. Tapos the rest, history na. Girls. Puro girls na. Girls. Parang, ba't ako nagkakagusto? Ganun pa ako. Parang, bakit ako nagkaka-crush sa, babae? Ba't ako nagagandahan sa kanya? Yung mga ganon. Parang, question siya talagang, parang, bakit? Bakit siya yung crush ko? Tsaka yung gender dati, parang ang alam siguro lang, parang tomboy. Tomboy, bakla. Ang dami Girl boy, bakla, tomboy lang. LGBTQI+++. Ang dami. Hindi ka kabilang yung plus. Ang dami na kasi talaga eh. Diba? So, ayun. Yun. Tapos si Moshi na. Ay! Perfect! Sabi ko rin yung word na in love ako. Ay! Love ako sa'yo. Lover naman po pala. Kabahan ka ng Black 9. Hindi kasi. Salbakuta. Are you actively supporting or participating in any animal welfare initiatives at the moment? At the moment, wala. Pero kasi last year, celebrate ako ng birthday ko sa isang shelter. Wow. So, nag-donate kami ng... Anong name ng shelter? Nakalimutan na namin. Nakalimutan ko. Basta sa Morong Rizal siya. Tapos, grabe yung nila doon, dogs, parang 2,000. Yung na-adapt nila. Tapos, ang dami ring cats. Ganon. Tapos, ayun, nahiya kami sa dala naming 5 sako na dog food. Ang dami kasi. Ang dami nila, parang kulang pa talaga. Parang kulang. Wala ito. Kulang talaga. Kasi parang ilang
ilang sako? 20, nasa 20 per day. Per day sila, socks. Per day sila. Pasensya ako sa mga dogs. Pasensya na ba sabi ko kulang. Pero yung 5 sako, malaking tulong na. Oo, malaking tulong. Tapos, pero kami mga cat food na dala. Tapos, ano pa bang nakadala natin? Yun. Spaghetti, gano'n. Oo, spaghetti. Chicken. Buhay naman o. Buhay naman o. Joke lang ha. Pero nagbigay din kami ng cash. Kasi nga parang iyon yung gusto ko sa birthday ko. Na parang makakapag... Maiba naman, no? Oo, kasi parang hindi pa namin nagawa yun ni Moshi. Gusto ko siyang gawin. Talaga. Ngayong birthday ko, hindi namin siya sobrang busy kami ni Moshi. Baka siguro by December or ulit kami, pumasyal ulit kami sa isang shelter. Ibang shelter naman para ibang naman. Maybe we can use this platform din para ma-inform yung ibang content creator or ibang tao na pwede nyo gawin din i-celebrate yung mga simple things lang na malaking tulong na sa mga shelter na yan. So sa mga kamoshi natin dyan, so pwede kayong kunyari birthday nyo, anniversary, or kung ano mang sila celebrate. Kung wala lang. Kung ano. Sana makapagbigay ng tulong kahit paano sa mga shelter. Kasi sa totoo lang, malaki yung kailangan nilang everyday na gastusin. Pangangailangan. Oo, mga pangangailangan. Kasi sila talaga yung nag-rescue talaga ng mga stray dogs and cats. Talagang, ang laking tulong nila kasi nababawasan yung mga stray. Diba kasi kawawa sila eh. Lalo kapag mainit. Lalo ngayon sa summer. Paano yung mga stray? Diba? Umuulan, bumabaha. Totoo. Kung pwede lang mag-ampon ng gano'n, kasi hindi ganun kadali kasi katulad na nakita namin sa shelter na 2,000. Sabi ko, Ma'am, paano nyo kinakaya? Talagang, ang tag dito, iniraraos sila nila everyday talaga. Sabi ko, grabe, Ma'am, lalagpas na kayo sa langit. Sabi ko talaga, hindi sa sobrang bait mo. Ma'am, grabe, talagang, saludo kami sa'yo. Sabi namin. Sa lahat ng may mga shelter, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa... Salamat po sa mga... sa mga... Pag-ampon mo sa mga stray dogs. Oo, sa stray dogs, cats, kung ano mang inaampon niya. Maraming salamat po. Kasi wala sila talagang bahay. Diba? Maswerte lang yung mga dogs na meron tahanan talaga, diba? Yun, tapos ititreat ka ng tama. Diba? Yun ang nararamdaman mo rin talaga. Pag numadaan ka, kunyari sa mga kalsada, so, hindi nga talaga ganun kadali ang mag-adapt. Kung pwede mo lang damputin lang sila. Ang tanging mo lang talaga magagawa, ay, hawakan mo lang sila. Like, hi, Mimi, ganun lang. Pero parang, deep inside, sana naampun ko to. Di ba? Ang lungkot. Lungkot talaga. Ayan ka na naman. Hindi lahat kasi ng puso, di kinakawayan ko. Di ba? Tsaka yung mga stray Stray dogs nung kawawa kasi sila eh. Tapos yung mga puso, hello, gaganon kami ni Mosh. Hi! Saan ka? Taga saan? Lalo Saan mo talaga? Lalo pag lalapitan ka pa, no? Yung lang yung magagawa mo talaga. Like, mag-hi sa baby! kanila. Gaganon-ganon ka pa. No? Talagang, ilay kumbaga nga, ipet mo sila kasi later makapaghugas ka naman ng kamay. Oo. Di ba? Totoo yun. Tas, Sila, minsan lang nila ma-feel yung love. Yung love, tama. Kasi nga, stray sila eh. Wala silang tahanan eh. Kumbaga, meron kami napanood ni Moshi na, basta may napanood kami na series, Korean series siya, na parang parang afterlife, parang gano'n, makakasama mo yung mga pets mo, yung mga owner nila. Kunyari, silang nauna. Tapos pag yung namatay na yung nila, sasalubungin ka nila. Kaya dumaan yung sa FYP ko. Ang ganda nung na yun, na series na yun. Sobrang makaka-relate ka talaga. May mga doon. Parang pinapakita nila doon na yung buhay ng, paano na tayo pag nawala sila. Ganon. Talagang, ang ganda ng na yun, ng series na yun. Talaga may mga ka, makaka-relate ka, may mapupulot ka na Tsaka yung mga natin, kumbaga, sa mga shelter, kung wala kang, kumbaga, pera financially na may bibigay sa kanila, pwede po tayo mag-volunteer sa mga shelter. Like, kung barkadahan kayo, magsama-sama kayo na tumulong tayo doon isang araw. Malaking tulong na yun sa mga may-ari ng shelter. Yung iba, nagpapaligo sila ng mga
pets na nandun sa shelter. Yung iba, yun yung tulong nila sa sa owner ng ng shelter. Minsan gano'n, yung iba group, tapos kung wala silang madalang food, nagpapaligo sila, or kung ano man pwedeng magawa nila, maglilinis ng mga yun. Gano'n. Pwede po yun. So, kung makakatulong po tayo sa gano'ng paraan, why not? Yung kaya lang natin, kahit yung pagdadala mo ng treats sa mga stray dogs and cats, malaking tulong na yun. Malay nyo, hindi kumakain yung pets na yun, yung stray na yun, and then binigyan mo na. Parang hindi nila makakalimutan yun, and magtitiwala sila sa mga tao. Tama. Yes. Asan na ba tayo? Pang ilang iyak. Game. How do you use your TikTok or other platform to impact influencer in general as for parents, as LGBT member, ganyan? Ikaw? Ayun, minsan nagko-content kami about sa mga dogs. Sa mga fur babies. Minsan sinasama naman din namin sila. So, ayun. Ay, tsaka katulad ng ginawa namin kay Chelsea, awareness. Ayun, awareness. Sa katarata niya. Tsaka every time na naggagawa kami ng content, kunyari kasama namin si Chelsea, lagi namin sinasabi na si Chelsea kasi, parang lagi namin ina-explain kung ano yung condition ni Chelsea, ganyan. Parang senior na kasi siya. Senior na kasi siya. Tapos ganito na yung nangyari sa kanya. Yun, yung mga ganun ang inaano din namin minsan. Kasi minsan may nagtatanong, ba't ganun yung mata ng gano'n, may mga gano'n. Ano nangyari sa kanya? Mga ganyan. So, ina-explain namin na kasi ganito si Chelsea na ay senior na siya, ito na yung condition niya. So, parang doon, nakapagbigay kami ng awareness, wala na palang lunas shoot. Parang, kailangan maging mindful kami na sa namin, sa mga fur babies namin na ganito yung gawin. Ganyan. Tapos kailangan pagka kasi daw yung nagkakatarata na yung mga dogs or cats, kailangan wag siyang magdadry yung eyes niya. Kasi nga may tendency mag-pop siya Yun. So kailangan aalagaan niyo siya sa drops para hindi siya magdadry. Yun parang siya, tip. Awareness. Kailangan lagi kayong may pang-drop para hindi madadry yung mata. Kasi nga once na nag-dry daw siya, doon na talaga yung parang luluwa yung mata niya. Tsaka iwasan din yung ma-stress. Mabunggo. Sobrang mabunggo sila. Yun. Tsaka as a content creator or kahit as a fur parents, parang huwag tayong maging madamot kung ano yung experience natin. I-share natin kasi maaaring makasalba yun ng buhay ng ibang pets natin. Kumbaga, kung hindi mo natulungan ito, hindi mo natuunan ng pansin. Yung ibang tao, magagawa nila ng paraan. Tama. Pwedeng maagapan. Like, kunwari may napansin na kayo sa mga, sa mga fur babies nyo na medyo kakaiba, ipa-check nyo agad. Huwag niyang baliwalain. Huwag niyang baliwalain kasi pwedeng lumala yun. Tapos hindi mo na pala alam na ganito na pala yung situation niya. Tsaka wag kayong yung search lang sa Google na, Google, anong nangyari dito? Like, pumunta kayo agad sa web. Kasi, lang naman yung gastos na yan kumpara sa diba? Kasi pag pinabayaan mo, mas malaki yung gagastusin mo pag pinabayaan mo pa. Diba? Kaya, agapan agad. At tapos si Chelsea pala, meron siyang meron siyang cyst. Sa kanya. Kamusta na po yung cyst niya? Lumalaki siya, pero hindi na namin siya pinatanggal kasi nga, sa age niya. Parang, inano na lang namin ni Moshi na, wag na, nag-decide kami kasi nga, baka mas pag-opera, mas mahirapan. Diba? Tsaka, share lang namin si Chelsea kasi, dami na pinagdaanan. Na ni Chelsea. Naputol na yung buntot nun. Survivor siya. Sobrang strong niya. Saka knowing na ang dami niyang pinagdaanan pero lumalaban pa rin siya para makasama kayo, di ba? Parang iyak na naman ako. Parang deserve nilang bigay mo rin yung kaya mong ibigay. Hindi natin sila deserve. Kaya siya talaga yung lagi namin inaano. Diba? Yung attention namin kay Attention Chelsea talaga. kasi Mostly kay Chelsea. Kasi nga siya yung very fragile siya. Hindi ko alam ba't anong nangyayari kay Chelsea. Ang dami niyang Siguro kasi siya yung Nauna din. Kaya siguro siya yung dami ng na-experience. Yun nga. Tapos yung cyst niya, medyo lumalaki. Lumalaki pa daw yun. Pero nasa sa amin nga daw yun, kung paparemove namin siya or hindi. Pero nag-decide kami ni Moshi, wag na kasi baka mamaya
yan. Tsaka, kumbaga kayo yung mas nakakaalam talaga. Like, sabihin mo ng iba na ipa-opera mo yan, kayo yung nakakaalam, alam nyo kung anong kaya ng anak nyo. Yun niya, kasi ang dami na niya pinagdaanan. So, bigay na natin yan kay Chelsea May. Reynaldo Arago. Diba? Bigay na natin yan sa kanya kasi enjoy na lang niya yung life niya. Diba? Kasi hindi naman sila forever dito. Pa yun nga, sa mga for parents, nasa sa inyo po yan kung kung ipapa-opera niya sila pag matanda na sila or hindi. Pero kasi sa amin kasi nga ni Moshi, hindi na namin kasi nga baka mamaya pag-opera doon pa siya medyo risky matuluyan. kasi siya kasi matanda na siya. Tsaka ang daming pagdadaan ng lab pa, sabi ng doktor. Kaya kung sabi sa amin ng doktor, hindi naman kasi yan makakasagabal. Hindi daw yan masakit, hindi daw. Pero lalaki siya. Ayaan na lang daw. Tapos, kung marunong bang magsalita yung pets mo, anong klaseng personality or vibe kayang meron sila? Naku, iba-iba yun. Si Chelsea, Si Chelsea, sweet siya. Lalo na nung baby pa siya. Sweet. Tapos, pero maldita. Sweet na maldita. Ganon. Ay, sweet. Pero kasi maldita siya kapag pag sinusuklayan kasi siya, ayaw niya nang hinahawakan yung paa niya. Yung ganito niya dati, ayaw. Siya sa niya. Kaya masungit siya. Ayun. Ngayon, masungit na rin siya kasi nga senior na siya. Tsaka siguro, pag tumatanda. irritable na siya sa... Ang kulit niyo! Ang kulit niyo, ingay niyo. Papay niya ako, gano'n. Lagi na lang siyang tulog. Lagi siyang tulog. Si Toby. Si Toby, nonchalant yun si Toby. Oo, nonchalant niya. Kumbaga, tahimik. Tapos, pero pag naglambing yun sa amin, inaano namin yun agad ni Moshi. Kasi minsan lang maglambing to. Parang i-grab na natin to. Ganon. Tapos, rin siya, kumbaga, hindi siya ganun ka-playful. Pero pag nag-play siya, talaga naman sobra naman. Oo. Tapos si Feby naman, very demure. Very cutesy. Siya. Pa-bebe. Pa-bebe. Tsaka para siyang princess talaga na Parang, ako yung prinsesa dito ha. Parang gano'n. Agaw. Parang, mami ka. Parang kay Chelsea. Mama Chelsea, ka na. Tapos na yung yung term mo ko na. Parang gano'n. Siya, katulad siya ni Toby, tahimik lang din siya. Pero pagka, yun nga, nagpa-pet siya, talagang nakakatunaw ng puso. Kasi nga, bihira lang yung nangyari. Pero matapang din yun, no? Kasi pag may narinig yung nag-uusap sa labas. Iyon ang nangunguna. Siya yung nangunguna naman na ayaw niya naman maingay. Ayaw niya ng mga ganun. Naglilista siya ng noisy. Sinusunod. Tagalista ng noisy. Yung isa. Si Andy, yung pinaka hyper yun. Makulit. Si Andy is girl or... Siya boy. Actually, hindi namin alam. LGBT pala. Kasi minsan para siyang babae. Para siyang... Possible kaya yun sa pets? Hindi ko alam. Kasi minsan inaano niya si Toby Diba? Minsan ang trip niya minsan yung papa niya yung trip niya. Inaano niya. Feeling ko may LGBT talaga na dog. Baka bisexual siya. Hindi kasi may din akong dog na ayaw niya sa mga lalaki. Pero sa babae, gustong-gusto niya. May ganun niya daw. Feeling ko talaga. Diba? Baka meron. Hindi lang sila nakakapagsalita. Pero sabihin niya, mami, come out na ako. Basta yung sobrang hyper, pero sobrang sweet. Siya yung pinaka-sweet. Si Andy. Siya talagang, lalo na dito kay Moshi. Basta magpunta si Moshi, nandun din. Hindi pwedeng hindi. Kahit pag CR kasama. Nagagalit. Dati nga nung sa pa kami nakatira, pag sinasara ko talaga yung pintuan, galit siya. Hindi titigil lang. Hindi pwedeng isara yan. Ganon. Buti hindi sila nalulungkot pag umalis kayo. Hindi naman. Kasi kinukulit niya yung tatlo. Kasi pag wala siyang yung tatlo yung kinukulit niya. Sobrang hyper. Hyper nga. Talaga. Tapos yung pang-5 naman. Parang gusto pala isa. Yung pang-5 siya yun. Sige, mamaya. Anong characteristic ng pang-5? Ibang na lang. Huwag na lang pag-usapan. Next question. So, ito na yung last question. Last na. Nakakalukot naman. Sige, hanggang bukas na lang tayo dito. Pwede naman.
So, ano ang istorya ng buhay mo with your fur? Pero, parang nakwento na, parang ibahin natin. Ano kaya yung istorya ng buhay mo kung wala yung fur babies mo? Yes. Hindi naman malungkot, pero parang Hindi malungkot. hindi siya ganon kasaya. Kasaya, oo. Kasi sobrang saya ngayon eh. Oo. Diba? Hindi, kumbaga parang saktuhan lang siguro. Hindi siya yung... Wala sila. Oo, wala sila. Kasi talagang, paano kung kami lang ni Moshi dalaw sa bahay, di ba? Kayo lang din nagkukulitan, nag-aaway. Nag-aaway, ba ganyan. Kumbaga, Wala tayong ibang mapagbabalingan ng attention. Di ba? Kaya- parang boring. kaya, eto na thank you Lord. Thank you, Lord! Nag-create kayo ng mga animals na ganito po na nagbibigay sa amin ng happiness. Thank you Lord. Diba? Thank you. Doon pa rin talaga. Kay Lord. Oo, siya ang Diba? nag-create sa ating lahat and Totoo. all the living things and creatures. And everything that we've been through. In between. So, ang ganda ng ating talakayan. Talakayan? Ang lalim ko na. Nagandaan ka ba? Yes! So, ang dami ko napulot sa aral. Hindi na ba, legit, sobrang ganda. Like, hindi lang siya... Kasi ako wala pa rin akong pets, pero parang Gusto mo gusto ko Gusto talagang mo. magka-pets, totoo lang. Pero parang hindi pa kasi ako Handa. financially stable. Yeah, tama yan. Kumbaga, binubuhay ko pa yung sarili ko and Oo. bubuhay ako Tama, ng pets. So, parang Tama naman yan. sa mga kwento niyo, parang, ay, nare-ready ako. Tapos, ang dami kong natutunan, hindi lang sa pagiging for parents, pagiging sa mga charity din nga. So, tapos, mas ma-appreciate mo talaga yung mga pets sa buhay natin. Oo. Yes! Ang ganda ng buhay pag may pets. Try niyo pumunta sa mga shelter. Maano niyo talaga Actually, yun. nagpa-plan kami magpunta ng Oo. shelter. Maano niyo talaga na, ay, wow. Sumakses Hindi. Parang, ay, ganito pala yung feeling. Tapos ikaw na magpa-adapt ka na doon sa Oo. Sa shelter. Pwede din! Pwede ba ako na lang po yung mag-ano na kanila? Parang ganun eh. Tapos parang, ano siya, magiging ano ka dun eh, parang mixed emotions. Kasi, sasaya ka, malulungkot ka kasi maano ka sa kalagayan nila. Hindi naman nakakaawa yung kalagayan nila. Pero syempre, di ba, sa dami nila, hindi sila mapet lahat eh. Kumbaga, parang yung pagmamahal nung may-ari ng shelter. Syempre, hindi niya agad mabibigay yun sa lahat eh. Kasi nga, ang dami. Ang dami nila eh. Ayun, kumbaga parang, ano kayang point of view nila ngayon? Ano kayang iniisip nila? Kasi nung nagpunta kami doon sa shelter, talagang, siguro nakita nila yung mga dala namin. Saya nila. Saya nila. Parang ang galing nila na alam nilang, dog food. Parang may pagkain tayo. Oo, parang, sasasyon. Oo, gano'n, petara. Oo, gano'n. Alam nila yun. Gano'n. Parang, nakakatuwa na ang talino talaga nila. No? Na parang alam na, uy, ito may bibigay sa amin ng pagkain ngayong araw. Parang gano'n. Feeling ko gano'n. Parang nakakaramdam sila. Parang sabi nila, thank you, Lord. Thank you, Lord. thank you. Kasi may food kami ngayon. May salba yung namin, araw namin. Kaya Pet Mara, baka naman bigyan ng mga shelter. Ikaw, Dave, anong insight mo ngayon? Na-move ako doon sa nila, sa story nila. Ano yung move? Lalo na doon sa nangyari sa mother nila, sa mother nyo, and then nangyari kay Chelsea. Sabay. Yun. So, baka may ma-advise kayo sa ating mga fur parents considering ng mga, ano yung mga ko-consider pagdating sa dog food, dry kibble, meron ba kayong checklist na dapat i-consider, gano'n? Pet Mara, yan, dog food, di ba? Ikaw, ito si Moshi kasi talaga magaling sa mga ganyan. As a mother. Ikaw. Tsaka research din talaga. I mean, research. napakadaming pet food dyan. Talagang, kailangan mo maging matalino. Oo, Yes. tsaka pagka first time kasi kayo na per parents, itry nyo lahat. Kasi nasa kanila yun kung ano yung Preference. magugustuhan nila eh. So, try Kung nyo dry yung- ba yan o Oo. wet? Kung ano man. So, ayun, mag-try muna kayo ng mga kung ano yung magugustuhan ng mga nyo. Tapos, mag-stick na lang kayo doon. Huwag tayo pa iba-iba ng kasi baka maano rin sila, di ba? So, ayun, try nyo muna, tapos kung ano yung magustuhan nila, mag-stick na lang kayo doon. Pero wag nyo rin sanayin sa sa table food. Oo, huwag nyo sanayin sa Totoo lang. table food. Oo. Kung Totoo. magkakaroon na kayo ng mga kumbaga yung sa kunyari Chicken. chicken or kung ano man, wag nyo haluan ng mga any seasoning. Ano lang siya, water lang talaga. Water lang talaga, pakuluan nyo, yun na nyo yun. Kasi bawal talaga sa kanila yung mga ganun. Tsaka
research ng kung ano mga bawal sa kanila. Siyempre mamaya mapakain. Hypoallergenic na mga dogs, di ba? Oo. Ay, meron nga sa amin yung plants namin. Ano bang snake plant? Gano'n? Cactus? Oo, ata. Bawal daw sa dogs pala, hindi namin alam. May ganun po. Oo, kasi nakita sa video na, naku Moshi, bawal yung plant na yan. Tinapon ko na siya. Tinapon ni Moshi agad-agad. Mga ganun. Nabasa namin. Yung mga indoor plants. Research lang kayo kasi marami naman din kayo matututunan kay Maring Google. Oo, diba? Tsaka ano talaga, yung pag-aalaga ng pets is continuous lang yung learning dyan. Hindi siya, alam mo na ito lahat. Oo. Tsaka sa umpisa talaga, marami kayong dyan, magkakamali kayo. At least matututo kayo. So may sa process. Tsaka sa una talaga magastos. Kasi yung sa vaccine nila, kailangan kompleto. Diba? Una, pero sa mga susunod na hindi na siya ganun kaano. Kumbaga natanggap mo na ito yung gastos ko. Oo. Kaya tama yung decision mo na feeling ko hindi pa ako handa financially. Kasi wala pa rin akong maayos na place. Place pa rin yung isipin mo eh. Saka, may partner na. Parang may din taga-alaga. Para sa kayo, salitan kayo. Parang hindi mabigat. Tsaka practice na rin yun. Ay? Oo. Saan na yan? Bata pa. Bumura tayo ng nanay natin. So, ayan. Ang ganda ng discussion natin. At feeling ko, ang daming, haba na part, no? Actually. Happy kami ni Moshi na nakapag-share kami yung experience namin. Tsaka nakwento namin about our fur baby. So, sobrang happy. Excited talaga kami ni Moshi dito sa podcast na to. Kasi nga, excited kami ma-share. Thank you po. Kasi minsan lang yung may mga ganitong Yes. yung pinag-uusap. Kasi usually love life, di ba? Kasi love life. Kaya nga, ito yung first talaga namin na podcast. Kasi nga, hindi kami usually accept. Thank you so much. Ganon. Parang kasi ito tungkol sa naman to eh. Sa mga pets. Sa mga babies parang na. sa mapag-usapan. Sabi ko nga kila Toby kagabi Sabi ko kay Andy. Sabi ko, i-chismis talaga kita bukas, Andy. Ang kulit-kulit mo. Sabi ko gano'n. Alis kami maaga. Bukas ni Mami. Ganon nga kami. Dito muna kayo kay ate ha. Alam nyo na. Ganon. Work muna kami. Ganon. Tapos mamaya, asalubungin kayo. Kasi may dalang pasalubong. Gano'n. Tapos, kinento nila kami. Knowing na, parang proud kang naikwento yung mga anak mo. Diba? Ang galing. Ang galing. Kaya, ito siya yung first podcast namin. And thank you so much din po. Kasi thank you din. Sobrang thank you kasi nga, nakapag-share kami ng namin, ng mga experiences namin. And it's a wrap with our Team Kamoshi and talaga namang nag-enjoy kami at ang dami naming natutunan sa ating podcast na to and sana nag-enjoy din yung mga nanonood sa bahay katulad ng pag-enjoy namin dito. So before we go, do you have final words or shout-outs or promotion or greetings you'd like to share? Shout out sa mga dyan, sa mga barangay. For babies dyan. Shout out Chelsea May. Baka nanonood sila. Toby and Chelsea, Toby and Pepe. Nandito ang mga magulang niya. Hindi. Ayan, sa mga kamoshi natin dyan, ayan, hello po sa inyo at saka follow nyo kami ni Moshi sa aming mga social media accounts, sa Facebook page, Team Moshi, at saka Moshi Knows Best. Ayan, tapos sa aming mga TikTok accounts, Ice Arago po. Rich Reynaldo. Ayun. YouTube, ganun din. Team Moshi. Ayan. Ang business at saka ang business namin, meron kaming shop, Brewcada by Team Moshi, dyan sa Binangonan, Rizal. Katapat po ng University of Rizal System. Yes. Binangonan. Ayan. Let's go. Let's go! So, bye-bye. Sige po. Yung Babay na tayo sa If you enjoyed this video and want to see more, make sure you hit the thumbs up and subscribe to our channel. Are you looking for a pet community page where you can share your concerns and start suggestions for our next episode? Don't forget to follow us on our Facebook community page at Pet Mara Pomeli. And
like our socials at PetMart. We hope you enjoyed this exciting episode. And we hope to see you on the next one. Bye! Bye!